Praise God. Salamat, Pastor Chris, sa iyong pakilala. Parang attorney. Dami na. Attorney no case. Anyway, kita po natin yung combination ng worship ng men's team at ng men's young team, di ba? Powerful. Talaga namang kita natin yung spirit, powerful talaga. Opo. Marami po tayo ngayon. Salamat sa Panginoon dahil okay na pa ba yung boses? Medyo ipit dahil yung ano yata, yung ano ba yun? Sabi ni Moy, okay lang. Okay. Marami po tayo ngayon. Salamat sa Panginoon. May mga bago pong mukha tayo. Yun. Sige po, pagtaas po ng kamay ng bagong mukha. Ayun, praise God. Pero si ate, nakita ko na siya. Yung dalawa ang bago. Dalawang kaluluwa. Alam niyo po, masaya ang Panginoon kapag may nadadagdag na kaluluwa sa kanyang kawan. Opo. Sige po, bago tayo mag-umpisa, hiling ko po na makibati po yung ating mga katabi. Masaya ako dahil magkasama tayo dito sa bahay ng Panginoon. Amen. Masaya rin po ako magkakasama tayo sa bahay ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sa panahon ngayon, talaga pong mas ngayon ang panahon na kailangan tayo magpakainit sa Panginoon. Alam mo po ang utos sa atin ng Diyos. Maging mainit tayo, maging mainit tayo. Maging malamig tayo, maging malamig na tayo. Pero, mas maganda po yung mainit sa Panginoon. Amen? Ngayon po, ang buhay po natin ngayon, pansinin po natin, umiiksi na yung buhay ng mga tao. Napapansin po natin yon. Ang buhay ng tao, mapapansin nyo po, blood clot, heart attack. Ganun po makikita natin yung buhay natin ngayon sa mundo. Mas mainam, mas maganda po na ang buhay natin sa Panginoon. Talaga pong nasa end times na tayo. Ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay hindi po natin alam ang oras at kung kailan siya dadating. Kaya po sa panahon natin ngayon, mas maganda po na tayo ay magpakainit sa ating Panginoon. Alam niyo po, pwede namang magsaya mga Kristiyano. Paltan ko po yung isa. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa panahon po ngayon, pwede namang maging masaya yung mga Kristiyano. Pwede magsaya. Opo. Yung mga hindi mga Kristiyano, yung mga hindi mananampalataya, nagsasaya. Tapos tayo po mga Kristiyano, hindi magsaya. Di po ba? Magsasaya tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay po. Nung last topic ko po, nung last month, ay ang topic po natin noon ay to serve God. To serve God. Yun po yung topic natin nung whole month of August. Ngayon pong September ay give to serve. Ayun, gifted. Ngayon po ay ang naitapon ko po ngayon ay tungkol po din po ito sa buhay. Okay po? Tungkol sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Yan po, ito po yung topic natin ngayon. Tuloy-tuloy na natin. Walking in a new life. Lumalakad sa panibagong buhay. Opo? Okay. Bago pa tayo mag-umpisa, hinihiling ko po na tumayo po tayo bilang pag-aalam sa pagbasa sa salita ng Diyos. Babasahin po natin yung sa Romans chapter 6 verse 1 to 4. Sige, sa Tagalog na lamang po. Alam ko may Tagalog ito. Yun. 1 to 4 po ito. Mag-exercise po tayo sa pagbasa. Opo. Sige po. Sabay-sabay po nating basahin. Ano nga ang ating sasabihin? ay makapanagana. Verse 2.
Verse 3. Verse 4. Tayo ay nakalibiling na kalakihan niya sa pamamagitan ng bautismo at paalala. Ang si Kristo ay nagbuhay at magmuli sa mga patay sa pamamagitan ng pagkulantiya ng Ama ay gayon din naman tayo nakalalap sa panibagong buhay. Praise God. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagbasa ng iyong mga salita. Salamat, dakilang Diyos, na ikaw po ang mangunguna sa amin sa pag-uumpisa hanggang sa pagtatapos po ng gawain pong ito, ng mensahe pong ito. Pangunahan mo, Ama, makikinig at hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang dadako sa kanila upang lubos po nilang maunawaan ang mensahe na galing po sa iyo. Ito po ang mga aming dalangin sa iyong dakilang pangalan. Amen. Okay po, tayo po makakaupo na. Okay, ito po yung pinasa po natin. Ito po yung tumutukoy sa Romans, yung po yung tumutukoy sa patuloy po natin na paglakad habang tayo'y nasa Panginoon. Yung new life. Opo, ang isang tao po na tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo, ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ang buhay ng tao na yan, katulad natin, ay may bagong buhay na. Opo, may bagong gusto, may bagong damdamin, may bagong kaisipan. Opo. At kung yung bago na ito, yung mga dati nating mga nararamdaman, yung mga dati nating kasiyahan, habang hindi pa tayo nagiging mananampalataya, habang hindi pa tayo nagiging Kristiyano, yung Kristiyano pong totoo ha, kasi po may mga Kristiyano, talaga pong Kristyanuhan lang. Yun pong totoong Kristiyano ay totoo pong nabago na yung kanyang mga gusto, nabago na yung kanyang mga pananaw, at nabago na yung mga priority sa buhay. Opo. Hello? Sana po ang kinin po natin ito. Ang totoong Kristiyano na patuloy na nasa Panginoon ay iba na. Iba na kanyang gusto. Iba na kanyang mga ginagalawan. Opo. Ito po. Ito. Sabi po dito sa verse 1. Sabi po dito sa verse 1. Ito po. Sa verse 1. What are you prepared to do? Ano yung mga handa mong gawin bilang tayo ay nabago? Bilang tayo ay nasa Panginoon? Ano ang mga kaya nating gawin? Yun po ang tanong. Paki-flash po sa screen. Yun. What are you prepared to do? Ano ang mga handa mong gawin? Kahit ano, basta sumagana lang ang buhay? Wow! Di ba? Ang isang taong nabago, ang isang taong nasa Panginoon, kahit ikasasagana mo o ikasasagana natin, kung ito ay lihis sa Panginoon, ay hindi natin ito gagawin. Alam niyo po sa panahon ngayon, maraming pagsubok ngayon, maraming challenge ngayon. Lalo pa pag ang buhay natin ay naghihirap. Di po ba? Eto, ano po yung halimbawa natin dito? Ito. Money. Bravery. Ano pa ba? Tungkol sa money. Yung tinatawag na sa mga politician. Ano pa po? Ang pwedeng gawin sa money. Nakakahikayat po yung money. At ano pa po ito? Dito muna po tayo. Ang isang totoong nabago sa Panginoon, natatakot gumawa ng mali kahit magkaroon ng maraming pera. Natatakot gumawa ng mali kahit yumaman. Ipaglalaban yung pananampalataya kahit maghirap ka, ngunit tayo ay nakakasunod sa kagustuhan ng Panginoon. Marami pong natutokso, ano naman kung wala ako sa Panginoon, basta mayaman ako, di ba? Ano naman? Kung ako ay lumalabag sa Panginoon, basta ma-influensya ako, basta marami akong pera, mapapasunod ko ang lahat ng tao. Di ba ganun ngayon? Hallelujah. Hallelujah.
Di ba po ganyan, karamihan? Ika nga, yung influensya, yung pera, ang nangingibabaw sa mundo ngayon. Nasa ilalim na ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Yun po ang hindi karapat-dapat sa mga taong nabago sa Panginoon, nag-iiba ng pananaw. Nag-iiba ang pananaw ng mga taong nasa Panginoon. Mga mananampalatayang totoo, iba na ang priority. Hallelujah. Ito po, ano po itong halimbawang ito? Hindi po kasi makita. Ang halimbawa po, ano pong pinakamagandang negosyo ngayon? Hello? Ano pong pinakamagandang negosyo? Marami. Enjoyment. Isa sa magandang negosyo po ngayon, enjoyment. Enjoyment ng tao. Ano po yung enjoyment? Halimbawa ng enjoyment ng tao. Ang lakas ngayon ng mga bar. Ang lakas ngayon ng mga clubhouse, ang mga disco. Ang lalakas po ngayon. Bakit? Nasabik po ang mga tao. Nung panahon ng pandemic, gusto nila ngayon magliwaliw. Gusto nila ngayon mag-enjoy. Di po ba? Ngayon, yung hindi mananampalataya, ang saya-saya niya, mayroon siyang negosyong bar. Ito, bato-bato sa langit at tamaan po, huwag magagalit. Siguro wala naman sa atin dito nagdinegosyo ng bar. May negosyong bar, may negosyong karaoke, yung inuman, naglalasingan. Ang saya-saya nila, mga club owner. Bakit sila masaya? Sapagkat ang laki ng income nila. Ang laki ng kita nila. Di po ba? Ang laki ng income eh. Ang ganda ng kita. Ang saya. Pero sa mga nasa Panginoon, sa mga totoong mananampalataya sa Panginoon, umiiyak sila. Umaahagos ang luha nila. Sapagkat nagsasaya sila sa sanlibutan na hindi sila nagsasaya sa pamamagitan ng pagsasaya sa ating Panginoon. Opo, ganun po ang tukso ngayon. Hallelujah. Kung maghihirap man lang tayo ay wag na. Kahit wala ako sa Panginoon, okay na, gumawa ako ng mga negosyo, gumawa ako ng mga trabaho, na kahit ito ay hindi kalooban ng Diyos, kahit ayaw ito ng Diyos. Gagawa ko ng mga ganun para kumita ako. Di ba? Ganon yung mga tao na wala sa Panginoon. Ganon yung mga tao na ang buhay, ang puso, ang isip ay nandito lamang sa mundo. Yung mga taong nasa Panginoon, naninigip ang dibdib, umiiyak, lumuluha, pero ang gagawin niya nananalangin na lamang. Ang totoong mananampalataya, mananalangin ka na lamang na sana mabago ang kanilang pananaw. Hallelujah. Amen? Ngunit ang pagkabago po ng pananaw na yun ay hindi po iglap. Hindi po iglap. Hallelujah. Totoo po ngayon yan. Ang tao ay nagnanais ng enjoyment. Ngunit hindi nila alam, hindi nila napapansin na ang totoong enjoyment ay sa Panginoon. Kahit may mga problema, bakit sino po walang problema? Lahat po tayo may problema. Lahat po tayo may mga pangangailangan. Lahat po tayo may kailangan, may kulang, hindi sumusobra. Pero nang dahil sa Panginoon, ang lahat ng iyan ay pinupunuan sa pakiramdam pa lamang. Pakiramdam mo na ikaw na mananampalataya, tayong mananampalataya, pakiramdam natin ay lubos-lubos na. Pakiramdam natin ay sagana na tayo dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Marami po akong nakasama sa negosyo, sa trabaho. Ayun po, hindi kami nag-success. Hindi kami nag-success. Kasi hindi ko maalis. May kasamang alak, mga naka-display. May kasamang alak. Kasi ako po ay isang tauhan lamang. Tapos sa tapat ng counter, puro revolto. Puro revolto, mga palaka, mga yung ninyo, na revolto. Sabi ko, dahil ako tauhan lamang, hindi ko mapalis. Gusto ng boss. Pero sabi ko, ano kaya ang kahinatnan nito? Alam po, umabot ng 1 year. Umabot ng 1 year yung negosyo ko na yon. Sobrang bagsak kami. Lahat na meron ako. Totoo yun. Pero ganun pa man. Lahat na meron kami. Mga jewelry ko, naubos. Imbis na may negosyo, jewelry ko. Anong hatid ng Panginoon dito? Anong hatid ng Panginoon? Pero ako,
napapansin nyo, patuloy pa rin akong nagpupuri, patuloy pa rin akong naglilingkod. Hindi sagabal ang lahat ng yan. Kahit mawalan tayo, hindi sagabal ang lahat ng yan. Palamuti lamang ang lahat. Sa mundong ito, palamuti lamang ang lahat. Pinaka-importante po sa atin yung kaluluwa. Yung kaluluwa natin na maliligtas sapagkat ito po ang ating pinoproteksyonan. Lahat na narito, panandalian lamang po lahat yan. Jewelry, pera, lahat po yan. Wala tayong madadala. Wala po tayong madadala. Ayun po, iniwan ko yung negosyo na yon. Iniwan ko. 1 year. Pag iwan ko ng negosyo, sa amin, kumbaga, collapse. Pati kabuhayan, collapse. Pero, bakit ako nakatayo sa lugar na ito? Bakit nakatayo pa rin? Nangiti pa rin ako sa mga labi. Bakit? Sapagkat yun ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Na anuman ang mangyari sa buhay ko, anuman ang maganap, may Panginoon ako na sasandalan. At may Panginoon tayong sasandalan sapagkat nakapokus ang isip natin, hindi lamang dito. Pero mas okay kung meron, pero hindi nakasentro. Opo, nung nakaraan na aking pong mensahe, ano yung love natin? Money? Di po ba? Yung money, yung ginagamit lamang po ito. It is a tools. It is a materials. Di po ba? Pero ang maayos mo, ang pinakamatindi yung kaluluwa natin. Yung kaluluwa natin na kailangan proteksyonan natin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalawa, tingnan po natin. Sabi po sa verse 2, huwag na wang mangyari, tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Sa verse 2. Yes. Tayong mga patay na sa pagkakasala. Pansinin po natin yung mga sarili natin. Baka naman nasisiyahan pa tayo doon sa mga bagay na nasa sanlibutan kong ito. Mga inuman, mga anumang bagay na nagpapasaya sa atin. Pansinin po natin. Ito, reality po tayo. Reality tayo. Baka nasisiyahan pa po tayo. Pag nasisiyahan pa po tayo, nakikipagumpukan tayo sa mga makamundong gawain, tingnan po natin ang ating sarili. Pwede po tayo makikumpukan sa kanila, pero hindi nakikiayon kung kaya ng ating kakayanan. Baka tayo ang madala, imbis na madala natin sila sa Panginoon, baka tayo ang madala. Hindi po bawal makikumpukan sa kanila, pero kailangan ay tayo ang makakadala sa kanila. Hindi po ikaw, hindi tayo ang madadala nila. Opo, hindi bawal.